Ang tapang. Hindi ng kape ha. Ang tapang ni Harry Roque. Haharap ako dyan sa Senado. Oy, wow. Iimbestigahan na kasi kayo. Iimbestigahan na kayo dyan. Sige, kahit in aid of legislation lang yan, copy. Iimbestigahan siya dyan sa Senado. Ang tapang nito, ipatapang din si Risa Ontiveros. Anong dating niyan? Bardagulan ba ang mangyayari dyan? Mukhang hindi naman. Matalino din itong si Risa Ontiveros. At good luck ka, copy. Sige, tingnan natin kung gaano katalino itong si Harry Roque at kung gaano siya katapang dito sa gagawing pagdinig na yan dyan sa Senado. Wag na yung HOR. Sige, wag na mo na makisali ang HOR. Dito muna tayo sa Senado. Kumbaga, higher Congress muna tayo, upper Congress muna tayo. Sige, sabi ni Henry Roque, hahanap ako sa Senado. O sige, dapat lang talaga humarap ka dyan. At tanong nga sa kanya na isang interview, nasabi mo na may gentleman's agreement. Andun ka ba sa room kung saan nabuo yung gentleman's agreement na yan? Wala. Tingnan natin, sige. Actually, ang nagpapahamak sa kampo ni Digong si Harry Roque dahil masyadong bla 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 bla. Ayan, pinapahamak niya yung kanyang grupo dyan. Anyway, sige, i-reserve niya yung mga statement niya sa Senado. Senate probe sought into the treasonous. Treasonous, tama ba? Treason, adjective. Treasonous, Duterte-China, gentleman's agreement. Pero inang na ito ka-coffee, pinasinungalingan na ni Harry Roque yan. Napanood ko yung vlog niya eh. Kasi itong treason daw, ikinakaso lang daw yan kung may gerang nagaganap. Talaga naman mga abogado inilihis talaga kahit nagtaksil na sa bayan. Senator Risa Ontiveros on Tuesday, nag-file na po siya ng resolusyon na nagnanais po na mag-conduct ng Senate investigation dito sa alleged gentleman's agreement between the previous administration and China concerning a Philippine military outpost in the West Philippine Sea. Nakikita ko lang dyan, pagdating ng investigasyon na yan sa Senado, dinayan to the max. Todo dinayan si Harry Roque. Todo linis yan, ka-copy. At hindi na kayang ipahamak si Duterte dahil yari siya. Maglilinis yan at lilinisin niya si Digong dyan sa mga statement na yan. Tingnan mo si Cayetano. Si Cayetano dapat ang maingay dito pero mautak itong si Cayetano Diba siya ang DFA secretary that time. Kung tutuusin, mas marami dapat siyang nalalaman kumpara dito kay Harry Roque. Pero tahimik lang. So hindi siya na-issue. Yan, dapat isama din siya sa investigasyon na dyan sa Senado. Ang problema, senador siya, di ba? Anong investigahan niya sarili niya? Siyempre, nalagyan, inhibit na lang siya dyan. In the proposed Senate resolution number 982, Ontiveros said that if the agreement is confirmed to be true, it would be tantamount to a surrender of Philippine sovereignty. So, malinaw, ang purpose nitong investigasyon na yan sa Senado, ma-establish kung totoo bang nagkaroon ng gentleman's agreement. Dahil kung nangyari yan, isinuko na natin ang soberanya natin sa China. Malaking problema yan. Siyempre, Harry Roque, siyempre maglilinis siya. Kailangan hindi ma-establish ng Senado yan na nagkaroon ng gentleman's agreement. Sinabi niya na anong linis ang sasabihin niya dyan. This gentleman's agreement is treasonous. While China in any case will most likely attack our resupply missions en route to Ayungin, this sham of an agreement only gave Beijing more ammunition to assert her baseless claims. Kung totoo ang kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Most likely, ganyan ang nangyari dyan. Diba? Pero, kung titingnan naman natin yung perspective ni Gibo Teodoro, sabi ni Gibo Teodoro, focus kayo dun sa issue. Diba? Kasi diversion tactics lang yan Ang ginagawa, diversion tactics lang yan ni China para malihis lang itong issue dyan sa gentleman's agreement na yan para pag-away-away ng mga Pilipino. Pero yung illegal activities nila dyan sa West Philippine Sea, nagpapatuloy ka-coffee. Diba? Mautang din China, mapera sila diba? Kaya nila magbayad ng kung sino-sino, mga DDS. Ay, sorry. Dalas tayo. Former palace spokesman Harry Roque had revealed that his former principal Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping had agreed to keep the status quo in the Ayungin Shoal, where the aging BRP Sierra Madre is located. Ano kayang linis ang gagawin ni Harry Roque dyan? Ibig sabihin, kung ano yung naroon na, walang dagdag, walang bawas. Dumating yung Chinese Premier nung panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So maraming pagkakataon talaga na nagkapulong, hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister, kundi sa Premier
at kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at iba pang venue. Maraming beses nagpunta dyan sa China eh. Kaya very close yan eh. Pero sabi ni Cayetano, transparent kami. Oy, wow. Lahat ng meetings recorded. Oy, nasaan yung recordings na yan? Dalhin sa Senado yan para maimbestigahan. Diyan na magkakaalaman. Hindi ko makakalimutan yung ka-copy. Sinabi talaga ni Cayetano yan. May articles yan, kahit hanapin nyo pa, no? Lahat daw ng meetings nila recorded. Asan yung minutes of meeting? Asan yung audio recording o video recording yan? Dalhin sa Senado yan, imbestigahan yan. Para magkaalaman kung sinong sinungaling. Roque further explained that the gentleman's agreement was the Duterte's way to fix the icy relations between the Philippines and China under the Aquino administration. Yan ang strategy ngayon ni Han Roque. Pansinin ninyo. Diba? Ang nagiging move dyan na ngayon, ipinagpatuloy lang namin yung nag-exist na agreement ng Aquino administration at ng China kasi status quo nga eh. Yun ang kanyang narrative ngayon. Walang bago. Ipinagpatuloy lang namin. Status quo na raw yun. Yan na ngayon. In short, magbintang na magbintang. Huwag lang mapahamak si Digong, huwag lang siya mapahamak. Ituro ang previous administration. Kaya sabihin niya, kasalanan ni Noynoy Aquino yan, kasalanan ni Trillanes yan, wala kaming kasalanan. Wow, ganyan ang narrative nila dyan. China has been repeatedly citing the alleged deal to put the blame on the Philippines over the worsening tension in the West Philippine Sea. Sabi ng Tiveros, it is our duty to fortify the BRP Sierra Madre. Exactly. Yun na lang ang marka ng pagiging teritoryo ng Pilipinas eh. Tapos, bawal i-repair para anurin na lang yan. Without it on Ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we only not lose a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty, Ontiveros said. Tapos, nagagalit sila kay PBBM. Kasi si PBBM, ipinagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Trabaho niya yun bilang presidente. Huwag kayong magalit dyan. Tungkulin ka-coffee yan ng presidente. Nanumpayan. Pag-upo niya, nag-ut yan. Nanumpayan sa saligang batas na poprotektahan ang soberanya ng Pilipinas. Kung walang gawin, ibabash niyo ang presidente. Ibinigay yung teritoryo, etc. na pinaglalaban si PBBM ng pop-provoke sa China, sabi ni Harry Roque, spokesperson ng China. Nagpo-provoke daw ito si PBBM. Sumisigaw, gumagawa para magpakampi kay Uncle Sam. Yan daw sa Amerika kasi may mutual defense treaty, etc. At may bago na naman siya pinapauso ngayon. Narinig niyo na ba yun? I-decommission daw po itong BRP Sierra Madre gawing civilian boat daw. Wow! Sabi ni Trillanes, mas lalo nang mabibirahin ng China yan kung gagawin mong civilian boat yan. Diba? Ito nga, military. Mga sundalo, nandiyan eh. Palitan mo ng ano yan, ng civilian yan. Hindi mas lalong kawawa yan. Iba talagang gusto nito ni Harry Roque. Ronaldo Vicente, nandito sa atin si Ronaldo. Oy, ang tagal mong nakikinig sa atin ha. At least natututo ka pa unti-unti, no? Ronaldo Vicente, para pagpunta mo sa group mo, ma-enlighten mo rin sila. Tama yan, dito ka lang. Magyaya ka pa, no? Mag-invite ka pa ng mga kapwa mo para na-enlighten kayo, di ba? Magkano ang bayad sa inyong Ensaymada vlogger kasi si Cash Jarrett umamid na. O yun, yan lagi ang argument nyo. Binayaran yan, binayaran. Ni Lisa Marcos, binayaran ni PBBM. Sana. Diba? Mas maganda pa kung meron. Yan lagi ang argument nyo. Maria Sara, ayan. Ronald Vicente, hanep, dami account ha. Ilan ang cellphone hawak mo? Uy, napansin mo? Oo nga, anong pangalan? Uy, mga ano talaga, trolls. Andi dito sa atin ngayon, no? Kaibigan lang ng account, Ronald Vicente, yan, isa. Sige, mark natin yung pangalan na yan. Ronald Vicente. Pero hindi ko binablock sa coffee. Never ako mag-block dyan unless may mga nagmumura. No? Hindi ko binablock yan sa comment section. Wala akong moderator eh. Haring Kamandag, malaki bayad sa iyo boss kasi sobrang galing mo magsalita. Wow! Hindi sana, di ba? Sana gano'n yan, ibabayaran ka kung totoong magaling. Yung tinutukoy mong magaling, yung literal na meaning na magaling. Hindi maganda yan, di ba? Haring Kamandag, yan, dito sa atin, nakapasok sa atin. China Cruz, nood lang ako kahit hindi mag-comment to support you. Next, thank you. Bobo si Kuya Jared, cambio ka lang dyan. Hindi kakayanin ng China ang gera, babagsak ang ekonomiya nila. China lost $120 billion in a long-term investment from the United States
last year. Kaya effective yung nagmi-media, na nami-media ang West Philippine Sea. Ayaw din nila yan. Malinaw naman yung ka-copy. Kasi, totoo naman talaga. Ang ekonomiya natin, malaking factor din yan sa China, di ba? Vice versa. Ganun din naman China. Pero hindi naman ibig sabihin yan, dahil connected tayo economically in terms of economics, no? Hindi ibig sabihin yan, hayaan na lang natin yung teritoryo natin. Di ba? Kasi, wala na. Darating yung punto, the future generation, hindi na nila hindi na nila mababawi yan, hindi na nila makukuha yan. Hanggang tuluyan na maging kanila yan. Shofi, oy, magsinungaling po at umami na si Coach Jarrett, manlilin lang, sabi ni Shofi. Oh, invento lang naman nila yan eh. Anyway, sige, yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook. Ayan, happy viewing po sa inyo. Attendance check sa mga kapapasok lang sa atin. Ayan, like muna ka-coffee. Yung mga kapapasok lang po, like lang po yan, attendance check natin yan. Yun na sa Facebook, di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po, click lang po ng follow or like. Diyan sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ninyo ang subscribe. At yung mga kapapasok lang, yan, ka-coffee, attendance check muna tayo dyan. Kung ano na kape, move on tayo sa ating next topic.